Pinarot niya po siya. Kailan yung nangyari? Nang Lunes lang po. Ay, hindi ako nakakain, sir, kasi po talagang natasak po ako kasi nalibig na po ako. Ang teacher namin nagsasalita niya po. Si Mrs. Garcia, pwede makausap yung teacher. Sino po sila? Si Ben Tulfo. Nawala na. Si Catwoman, pinatay. Sa dami ng mga nagre-reklamo sa araw ng sumbungan tuwing Miyerkules, matyagang naghintay ang ginang na si Roberto Obierna. Maipaabot lang ang kanyang sumbong sa bitag. Yung pong teacher niya sa grade 5, kinurot po siya, bumaon po ang kuko dito ng itim. Ayaw po pumasok sa eskwelahan na eh. Ba't tayong pumasok sa eskwela? Baka po sinusuktan niya po ulit ako. Tingin nga ako ng kurot. Dito po. Ito po. Baka na-cutean lang sa'yo. Cute ka kasi. Tsaka medyo chubby-chubby ka, kaya kinurot ka. O sige, tingnan muna natin. Simple lang yan. At nang tawagin na namin si Ginang Obierna sa loob ng aming business center upang pakinggan ang detalye ng kanyang sumbong, maluha-luha nitong idinetalye ang kanyang sama ng loob laban sa isang guro ng Pembo Elementary School sa Makati. Bumaon daw ang kuko ng guro na si Miss Eileen Garcia sa pagkurot sa dibdib ng kanyang 10 taong gulang na anak na si Jeremiah. Dumating nga po ito sa bahay. Pagbihis po sa kwarto, umiyak po siya. Sabi ko, bakit anak, ano nangyari sa'yo? Nakita niya po yung pantal na pinurot ng teacher niya. Doon siya umiyak kasi namantal po talaga sa yung ngiti na mula-mula. Tapos hindi ko po pa pong dalawa na kabaon dito. Opo. Hindi na ako nakakain, sir, kasi po talagang natasak po ako kasi nalibig na po ako. Alam ba ng principal itong ginagawa ng teacher mo? Alam na po. Ano sinabi ng principal? Ano daw po, kakausapin daw po siya. Ipinakita ni Jeremiah sa bitag ang marka sa kanyang dibdib sanhi ng pangungurot ng kanyang guro. Sige, patingin nga ako ng tingnan mo nga. Ito po. Pinarot niya po siya. Kailan yan yung nangyari? Nang Lunes lang po. Di kaya na pag ka lang, natuwa lang siya sa'yo, baka naglilihi siya. Baka buntis to. Hindi naman po. Ano lang po. Tinawag niya po ako sa likod kasi po gawa po nung nasa section niya po ako. Pinalipat niya po ako doon sa Likod? sa ibang room po. Mhm. Yung Miss Ramos po. Yeah. Ang ginawa niya naman po, kinuha yung bag ko tapos sinagis niya po. Tapos nung Lunes na po, pinagsabihan niya ako. Wala naman ako sinabing dito ka na lagi, di ba? Nagsisinungaling lang daw po ako. Hindi kaya may problema sa pag-iisip tong teacher mo. Maliban sa pangungurot kay Jeremiah, madalas daw ang pagmumura ni Teacher Eileen Garcia sa harap ng kanyang mga estudyante. Nabanggit po sa akin, Mama, ba't ang teacher namin nagsasalita ng Sabi niya po. Sabi ko, bakit gano'n? Hindi sa bahay natin, dito nagsasalita ng ganyan, bakit gano'n? May dati ng reklamong pananakit labang kay Teacher Eileen na pinatawad na lang ng magulang ng estudyanteng kanyang nasaktan. Subalit, para kay Ginang Obierna, hindi na dapat palagpasin ang muling pananakit ng gurong si Eileen Garcia, kaya sa bitag na niya inilapit. May previous na rin po pala siya nangyari doon. May kinalmot na rin pala siyang bata. Mga 5 years ago na rin daw po. Nagkapatawaran po sa madaling salita, nagkapatawaran na po. Sabi na po ng teacher, patawarin mo kasi ako, yung pagkaalok sa pusa, pag sinusumpong ako, talaga nangangalmot ako. Tapos may sakit ako sa puso, sabi daw ganyan. Inalaman niya po nung nanay kahapon, sabi niya, pinatawad ko siya, tapos ngayon inulit niyang muli. Siguro po dapat na natin bigyan to ng pansin kasi dapat na natin sa bitag. Kasi kung laging sa principal, baka po hindi na to, baka pa po lumala pa po. Sa cellphone, sinubukan naming tawagan si Teacher Eileen upang makausap siya sa reklamong ito. Hello, si Mrs. Garcia nandyan. Sino po sila? Saan? Nasa bahay ba to? Nasa eskwelahan? Sa bahay po. Si Mrs. Garcia, pwede makausap yung teacher. Sino po sila? Si Ben Tulfo. At nang marinig niya na si bitag ang kanyang kausap, biglang pinatayan kami ng cellphone. Binaba na tayo ng telepono. Dahil sa ipinakita sa amin ni Teacher Eileen sa pagpatay nito ng kanyang cellphone, nagpasya na kaming makipagkita na sa principal upang makompronta ang inarereklamong guro. Sa Pembo Elementary School, magandang ipinakita ng principal si Teacher Ariola sa pagtanggap sa grupo ng bitag.
kasama yung magulang. Dumating sila sa aming action center. Nakita namin yung kurot dito. Dating ho kasi ang tema, verbal as well as physical abuse. Kung pakikinggan ko yung estudyante, siguro naman nag-investigate na kayo. And you know what? We did try to call the teacher. Sa telepono, nakuha namin yung number. Binagsakan kami, pinatayan kami ng telepono. So hindi na, tumigil na ako, sabi, tawagan mo lang principal. That's the reason why we're here. And we're not here to make any judgment. I have done my part. Sabi ko naman kay Mrs. Obierna, if you are not satisfied with what I did, na aking na-reprimand yung teacher at sabi naman niya sa akin, nag-sorry daw sa inyo. Noong si Mrs. Garcia. Sinabi naman niya na nahiya nga po ako. I was placed on the spot. So sabi ko, ay upo, sorry po. Nag-sorry daw siya. Hindi siya nag-sorry. Okay. Sabi ko, inaantay ko nga po, sana sabihin niyo lang, sana pasensya na po kayo. Nagagawa ko yun sa kulitan ng mga anak ninyo. Sama kayo ng nanay mo. Wala kang pakialam sa inyo. Sa amin kasi ma'am, gusto lang namin siguro makita yung teacher. And really, sa magulang, which I believe yun din hinihingi ng magulang, Pumayag sa kahilingan ng bitag si Principal Ariola na ipatawag ang inarereklamong guro na si Teacher Eileen Garcia upang makaharap ang nagrereklamong ina. Ayun, hindi niya sinabi na gano'n. Oo, sige. Ito po si Mrs. Garcia. Mrs. Garcia. Pwede siguro doon na lang si Mrs. Garcia. Diyan ka na. Hindi pa man nagsisimulang magsalita ang bitag, abot langit ang paghingi ng tawad ni Teacher Eileen sa nagrereklamong ina na si Ginang Obierna. Gusto ko pong humingi sa inyo nung personal na sorry po. Nung pinagalitan ako ni Ma'am Ariola tungkol doon, hinintay ko po kayo noon para magkausap kayo na hindi ko po gustong, kahit na nasaktan ko siya, hindi po talagang sakit ang gusto kong ibigay sa kanya. Minsan, pagka may gusto ka pong yun sa bata, yung gusto niya maramdaman mo na ito yung responsibilidad ko, ito sana ang gawin mo, hindi sana ganito. Alam niyo, nung makita ko yun, hindi ako kumain. Nasaktan ako na hindi ko kinukurot yan sa parte ng katawan niya. Pinapalo ko lang po yan. Di ba sabi ko po sa inyo, pag may kasalanan yung anak ko, paluin mo sa puwet. Hindi ko sabi sa parte ng katawan. Binigyan ko naman kayo ng karapatan, paluin niyo kung may kasalanan yung anak ko, pero sapit po sa ibang parte ng katawan, wag. Kasi siya mismo hindi ko yung kinukurot. Masakit po dito eh. Ako na po nasaktan. Wala po akong motibo na hindi ko po purpose na pag-initan yung anak ninyo. Ma'am, meron lang akong tatanong sa iyo. Meron ho ba kayong sakit sa alta presyon? Meron ba kayo? Wala po. Wala kayong alta presyon? Wala po. Wala kayong sakit sa puso? Yearly po may physical check-up kami, sir. Ang nakikita ko kasi, ma'am, baka hindi mo alam na nakakasakit ka na kasi may mga taong may karamdaman sa siguro alta presyon, biglang init ang ulo, nakakagawa ng bagay na hindi nila sinasadya. Nagiging irritable sila gawa nga ng pagtaas ng kanilang blood pressure. So, hindi ko sinasabing dahilan yon. Maaring isa yon. Nang tanungin ng bitag si Teacher Eileen Garcia kung bakit pinatayan niya kami ng cellphone, ang kanyang sagot. Sa takot ko po, sir, napapanood ko kayo sa TV, sabi ko, Okay, sige, okay. Kaya nga kami kaya nandito nga kami. Kita mo pinagmamasdan nga kita kanina. Pagkakataon tayo. Tinatanong ko nga kung may may alta pressure ka, kung may sakit ka sa puso, kaya medyo Sabi niya, nanonood pa naman ako ng kanyang Ako palagi nung bitag. Tapos ako pa lang ang mapapanood. okay, sige, wala namang problema yun, kaya ako nandito. Basta pangako mo na lang dun sa bata. Ang akin lang pong pakiusap sa inyo, anong problema po? Tawagin niyo po ako. Nandiyan lang po kami. Kaya nakita ko, nagpapaumanhin ka, humingi ka ng paumanhin sa magulang sa bata. Ako naman, narinig ko ng pag-iingi mo ng paumanhin, parang lumambot na rin ang puso ko na makita ka na humingi ng paumanhin sa magulang maging sa bata. Sorry po talaga. Hihingi po ako ng paumanhin. Talagang sorry. Hindi ko alam niyo, sir, ang 44 yung estudyante mo. Tapos disiplinahin mo, iba't ibang personality meron yun. Hindi ko sinasabing maawa kayo. Iniisip ko po. Minsan, maintindihan din kami. Hindi po. Sa bagay, alam mo. Pero tinitindigan ko po yung pagkakamali ko. Mali ko to.
Inamin ko po kay ma'am. Hindi, siguro para sa akin kaya ako nandito, ano? Hindi na namin didikdikin kung ano yung ginawa mo kasi pag-aamin ng pagkakamali. Ang pag-aamin ng pagkakamali at baguhin yan, yun ang aming titingnan na lang na magbabago kayo. Kasi yun ang unang hakbang ng pagbabago na kinikilala niya at inaalam niya ng pagkakamali niya. Pero pag hindi mo inaamin ang pagkakamali mo, paano mo babaguhin ang sarili? Hindi ba?